Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss. Disclaimer. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat. Ito yung ating buying signal. Yung screening natin, gumawa ako ng video para dyan. So ito yung itsura ng video. Pakihanap na lang po dun sa aking channel. In-explain ko din po dyan yung ating mga buying signal, tsaka kung paano siya itina-transfer sa spreadsheet yung inyong mga na-screen na stocks. Tapos meron tayong breakouts nung ating last top 5 picks, DMC and DSC. Check natin chart nila. Yun. Ito yung plan natin kay DMC. Ganda ng candle niya, tsaka ang ganda ng volume. RSI niya wala pa sa 70. Kung sabi natin, dapat kalahati lang nung position size natin yung ilalagay. 50% ng usual na nilalagay nyo sa isang stock. Ito yung plan natin. Buy 431 kasi ang ating breakout level is 4.30. Tapos ang ating TP level, possible TP is 4.75. Around 10% gain. Isang cut loss natin is 4.18. Yan yung plan natin kay DMC. Congratulations sa mga nakapasok. At sana magtuloy-tuloy itong stock na to. Next natin, BSC. Ito yung trade plan natin kay BSC. Nag-breakout siya. Ang laki ng week. Alam ko nag 20% to nung Tuesday. Kaso bumaba siya at natira 9%. So ito yung plan natin. Buy at 0.1890 kasi breakout level natin is 0.1880. Tapos TP natin, nakuha natin sa resistance dito sa kaliwa 0.1960. So nadaanan niya na yan kanina. Kung nakabenta kayo dyan, okay na din ang gain kasi 11% na siya. Isang cut-loss natin is 0.1835. So dito guys, papakita ko yung kung paano magbebenta, sell on tranches. Ito, pagka breakout, tumama siya dun sa ating TP level, pwede na kayo magbenta dito ng 50%. And then yung 50%, pagulungan nyo na lang. Tingnan nyo kung hanggang saan aabot yung stock. Tapos kung ito, lumampas na nga sa ating TP level, or kahit di pa lumalampas, kunyari, nag 2050, pwede na kayong gumawa uli ng bagong plan dyan eh. Kasi medyo malaki na yung gain nyo dito. Around 8% na. Ayaw nyo namang mawala yung 8% na yan. So gawa na kayo ng plan. Usually ang ginagawa ko, nag-check ako ng 4%. Ayun. Mada dito 1960 siguro to. Yan. Pag 1960 bebenta na ako doon. Kunyari na-reach na nung stock yung 0.2050, magpa-plan na ako nito.
4%. Pag bumaba siya ng 4%, magbibenta na ako to protect my gain. Tapos kunya, tumaas pa uli siya. Yan. Dumating siya sa 2100. Yan, 2100. Taas mo lang tong ano mo, sell level mo. Kung dumating na siya ng 2100, tapos bumaba siya ng 0.2015, magbibenta na ako dyan. Or, hanggang sa tumaas siya ng tumaas. Yari, na-reach niya tong yan, na-reach niya yung 23. Tapos ko lang yung 4% na cut ko. Yan, kunyari dito 2200. Kung dumating na siya ng 2300, 0.2300, tapos bumagsak siya ng 0.2200, diyan na ako magbebenta. Sa ganun guys, para ma-protect nyo yung mga gain nyo. Sayang kasi ilang percent, kunyari 4% yung binaba dito, pumunta sa 2200, dapat meron ka pang na-save mo yung, kunyari nagbenta ka dito ng 50% sa ating TP level, around 4% pa sana yung na-save nyo. Or kung hindi kayo nagbenta, kahit saan hindi kayo nagbenta, umabot yan, parang nag-loss kayo ng 14% hanggang sa mag-close ang market. Ayun guys, dapat aware tayo sa mga selling level natin pagka trading hours. Okay guys, yan yung ating BSC. Yan yung ating paglipat ng TP level pagka gumagalaw ng malaki yung stock. Protektahan natin yung ating gain. Okay guys. And then may nag-request ng chart ni Ace N. So check natin yung chart ni Ace N. Ang nag-request ay si Agent Carter sa YouTube. So check natin kung ano yung chart ni Ace N. Actually meron ako nito sa port ko. Hanggang ngayon hindi ko pa binibenta. So ito yung mga notes ko kay Ace N. All time high siya. So paano ka magpa-plan ng all time high? Dito handy yung ating trade plan spreadsheet. Alam mo kung saan yung 5%, 10% TP, tsaka yung cut loss mo. And then, uptrend siya. Paano ko siya nalaman na uptrend? Tinitignan ko siya kung AOTS siya. Ito, AOTS na siya. Alignment of the stars, or align yung mga MAs niya. So, ito, MA20, MA50, MA100, tsaka MA200. Naka-align siya. RSI is greater than 70. Tsaka with volume pa naman yung ano niya. With volume pa yung mga green candle niya. So, ba't di pa ako nagbebenta dito? Kasi, ito tinitignan ko guys. Itong RSI niya. I-check mo kung saan siya nag-peak. Dito, nag-peak siya ng 80. Makikita nyo sa left side, sa RSI 14, sa violet na number, 80.0096 yung nakalagay. So, yan yung hihintayin ko. Dito. Hanggat di niya nare-reach yan, hold lang muna ako. Madodrawing ang puto yan. So, hanggat di niya nare-reach to, yung isa, hindi muna ako magbebenta. So, ang benta ko dito, kailangan ma-reach niya yung RSI na yon, or
or dapat bumalik yung price sa ipaplano kong stop limit. 4% nito dito. So, yan na yung around dyan. Yan yung stop limit ko. Sa mga 340. Kung bumalik sa dyan, benta ko. Or kung na-hit niya yung RSI is equal to 80. Kung tatanungin niyo naman kung bibili ko ngayon dito, siguro hindi na muna kasi malapit na din tong nasa 75 na siya eh. Hintayin ko muna siya mag-consolidate bago ako mag-iisip bumili uli. Dapat makagawa muna siya ng Darvas Max uli na ganito na may consolidation yung mga candle. Tapos pag nag-breakout, tsaka uli ako bibili. Okay guys, ayan, Ace N. Next. Notes on false breakout. So, pwede ba natin completely eliminate yung false breakout? Hindi, kasi part siya ng trading. So, kung mas madali natin siyang isa sa isip, ilalagay sa isip natin na part siya ng trading, hindi masisira yung psychology natin pag nakaka-experience tayo ng false breakout. And always be ready to sell. Follow natin yung plan natin. 4% cut loss. Hanggang dun lang sana yung ating papatalo. Your PL ratio, profit loss ratio, must be at least 2:1. So, kung ang ating cut loss is 4%, dapat ang mga panalo natin is mga 8% ang average. So, kung kunyari, matalo ka ng 2 beses, manalo ka ng 1 beses, bawi ka lang. Or kung manalo ka ng 5 beses, tapos matalo ka ng 5 beses, gain ka pa. So, paano natin mababawasan ang pag-trade ng false breakout? Check index trend and stock trend. So, check natin ang index. So, ito yung index natin. So, ngayon, sideways siya. Ito ang iiwasan natin kung mag-trade tayo ng breakout. Itong pababa na to. Dapat pag ganyan yung structure, dapat hindi ka nag-trade ng breakout. And then, dito naman sa pataas, dito sa part na to, dito ka dapat nagtatrade ng mga breakouts. Yan. Dito naman sa sideways, dito sa part na to, may mga breakout opportunity din dyan. Kaso nga lang, ingat-ingat tayo kasi madaming false breakout pa din pag sideways yung merkado, yung index. And then, ito yung, dito dapat tayo madalas nag-trade ng breakout pagka pataas uli yung index. Dito sa atin ngayon, yung index natin, sana dumating siya dito sa level na to. And habang umaangat siya pataas dyan, mag-trade tayo ng mga breakouts. Diyan magandang mag-trade ng mga breakouts. And then, check din natin yung trend ng stock. For example, si Ace N. So, kita nyo siya dito. Dito siya nag AOTS sa part na to.
So, nung pagka AOTS niya, nag-breakout siya dyan. Wala siyang false breakout. Hanggang dumating siya dun sa taas ng susunod nating Darwas box. Tapos nung nag-breakout siya, dire-diretso pa din. Hanggang sa dumating uli siya dun sa peak. Yan. Tapos kita nyo, pagkalabas niya dyan sa peak, dire-diretso siya uli. So yan, dapat uptrend tayo pagka nag-trade tayo ng breakout natin. The next natin, look for a build up before breakout. So, check na lang natin ulit itong si Ace N. So dito may build up siya dito. Medyo malaking build up niya. So yung build up parang consolidation din siya. Nag-iipon siya ng lakas bago siya mag-breakout. Ipon siya ng lakas bago mag-breakout uli. Kasi ito, nag-ipon uli siya ng lakas before mag-breakout. Nag-build up siya uli ng base or ng box niya bago siya mag-breakout. So yung mga hinahanap natin to avoid false breakout. And then buy at EOD, end of day. So kasi pagka end of day, final na yung niya, yung price. So hindi ka na mabubuhusan that day. Hintayin mo na lang kinabukasan. Pero usually kinabukasan pagka nag-break ng box, tumataas siya. Check natin si green kung bakit tayo nagtitrade ng end of day. So makikita nyo dito sa green, kung bili ka ng bili sa middle of the day, middle of the trading hours, maiipit ka dito sa taas ng mga wick ni green. So para maiwasan yan, hintay ka talaga ng end of day trading. Or end of day buying. At check natin yung last candle ni green. So ano nangyari sa 1 minute chart niya. 5 minute chart pala tayo. Okay, 5 minute chart. So dito i-start ng trading 20. Kita nyo yung tumaas siya, bumaba. Tapos ito na yung entry natin. Chance natin ng entry. Malapit lang mag end of day. Nagawa tayong box dito. Nag-breakout siya around 12:30. So dito, pwede ka nang bumili dito. Meron ka pang konting gain dito na dito ako nakabili sa 53. May konting gain ka pa. Parang nabayaran mo pa yung yung pinambili mo ng stock, yung mga charges sa pagbili mo ng stock. Ayan guys. Konting lang to, konting suggestion lang para maiwasan para malesen natin ang chance of false breakout. Sana may natutunan kayo. Proceed na tayo sa ating top 5 picks. Top 5 picks for October 21, 2020, Wednesday. Breakout candidates for SEB, DNL, TUGS, at home. Check natin yung mga chart nila. Or si OR nag-false breakout din siya dito. Pero dapat din natin tinatanggal yung mga ganitong chart sa watch list natin. Meron pa siyang chance mag-breakout.
green candle siya nung Tuesday. RSI niya is 67.94. Tapos may volume din siya. So, ito yung plan natin sa kanya. Ang breakout level natin is 0.66. So, bili tayo sa 0.67. Tapos, possible TP natin, kinuha natin dito sa ating dalawang resistance dito. 0.81. Possible gain is 22.77%. So, pasok sa PL ratio natin to. Ito yung TP natin. Possible TP is 0.81. Tapos ang ating cut loss ito si OR 0.65. Yan. So, yan yung plan natin kay OR. Next. SEB. Ito si SEB. Malaki yung build up niya or yung consolidation phase niya. So, check natin kung dire-diretso ito pag nag-breakout. So, ang kanyang breakout level is 44.50. Sabihin natin, bibili tayo sa 44.20. Tapos, ang TP natin is 50. Dito nakuha sa mga resistance dito. Tapos, meron ding resistance dito sa tuktok ng mga candle. So, possible gain natin is 13% tsaka 21%. So, ang ating TP level na ginamit 50.00. Tapos ang ating cut loss kay SEB ito 42.90. Yan, 42.90. RSI level niya 67 na. Tapos ito, laki ng volume nung Tuesday. Tignan natin kung magtutuloy-tuloy si SEB. Okay, next. DNL. DNL. So, malaki din yung build up ni DNL, yung consolidation niya. TP level natin 6.15. Hindi natin, mabibili tayo sa 6.16. TP natin dito. So, resistance dito. Madaming tinamaan na candle. Ating possible gain 20%. TP level 7.43. Possible TP. Okay, next. Kanyang cut loss. 4% cut loss ni DNL. 6.16. Yun, tama. 6.16. 5.93. 98. 5.98. 4% cut loss.
5.98. Check natin, may volume siya. Last 3 days. Tapos ang kanyang RSI is 66. Sana pagka breakout niya nasa 70 na siya. And malapit na din siya sa taas ng Darvas box. So ayan yung plan natin kay DNL. Next, TUGS. Meron na ba tayong TUGS? Meron tayong plan kay TUGS. So yung pa din yung plan natin kay TUGS. Ang kanyang breakout level is 1.39. So bibili tayo pagkalampas dyan. Sabihin natin 1.40. Buy natin. TP natin is nakuha natin dito sa may left side sa tuktok nitong mga candle na to. Possible gain is 10.31. TP is 1.53. Take profit. Tapos ang ating 4% cut loss kay TUGS 1.36. Nakuha natin siya sa ating trade plan spreadsheet. Okay, next, boom. Check natin si home. Dito tayo maglagay ng box. Okay, ang ating check natin yung levels niya. RSI niya nasa 70 na. Tapos meron siyang volume. At malapit na din siya sa kanyang mag-breakout sa Darvas box. Ang ating TP level is 6.60. Natin 6.61 tayo bibili. Buy 6.61. Dito tayo gumagawa ng ating TP. Take profit. Possible gain is 8%. Possible TP. Tapos ang ating cut loss $6.44. % cut loss. Okay guys, yan yung ating plan kay home. Ayan, good luck sa atin bukas. All you need is one pattern to make a living. So kung ano man yung napili yung system, pag-aralan nyo lang ng pag-aralan, masterin nyo. Kesa naman maging jack of all trades ka, master of none. Okay guys, please subscribe and like my videos. Please, please, please. And follow me on Facebook. Facebook.com/FarmBossTrading. Maraming salamat sa panonood. And good luck bukas.
God bless.